Talagang full-time sa work. Good. Taga saan ka sa Pilipinas? Actually, sa Davao ako. Davao ka. Okay. Ako kasi Negros. Negros, okay. Ilonggo, di ba? Ilonggo yung salita sa Negros, sir, di ba? Yes, Ilonggo. Ilagay nun. Okay. Ilagay nun, okay. Actually, kami, Karaya. Karaya, oo, Iloilo. Malapit sa Iloilo yan, di ba? Parang, pero sa Davao kasi kami lumaki. So may mga Ilonggo din doon eh. Di ba? Maraming Ilonggo doon. Marami. Oo, maraming Ilonggo. Marami ako narinig doon. So doon ka talaga sa Davao mo uwi? Doon ako nagdadalaga sa Davao, pero nandito na ako ngayon sa Korea. Medyo matagal na rin ako dito, 25 years. At nagbabakasyon na lang sa atin, paminsan-minsan. May asawa po kayong Koreano dati, ma'am? Oo. Hi sir. Talagang nakakatuwa yung programa nyo. Thank you. So ano po nangyari sa Koreano? Divorce kami, sir. Bakit naman? Siguro komplikado. Medyo hindi nagkakaunawaan sa salita. Joke lang po, sir. Salita? Komplikado, sir. Yung mga maraming bagay na talagang na-push sa amin na naghiwalay kami. Nakilala kasi ako dyan eh. Nag-asawa din ng Koreano. Pero turing sa kanya ng pamilya ng Koreano, parang katulong. Totoo yan, sir. Mostly. Hiwalay eh. Ako naman medyo palaban din naman ako noon, kaya hindi naman talagang nagano. Pero karamihan dito. Kailangan mo din talaga daw lumaban. Huwag kang magpaapi. Oo, sir. Kailangan yan. Lalo pag nasa abroad tayo. Isog. Isog tayo eh. Daw tamaan din ka isog. Bato lang. Bato ko? Bato lang. Bato lang nga bato. Amuman. Ay, sandali lang. Hindi pa tayo nakakilala. Ano ay pangalan mo? Tuloy pangalan ko Eugenio. So Eugene yung palayaw ko. Okay. So anong pwede itawag natin sa'yo? Eugene na lang para mas okay. Para mas cute siya, no? Si Eugene. Ikaw, okay, nice. Janet. Janet. Wonderful. Wonderful talaga, ha? Vlogger po kayo? Sino, sir? Ikaw? Sinubukan ko po, pero hindi nag-workout. Ngayon po, anong pinagkakabalan nyo na pumapasok kayo dyan? Full-time, sabi niyo po kanina, full-time bilang? Mga sasakyan, part ng sasakyan. Okay. Parang tahimik yata, Hindi na yung ako kay Gigi. Hindi, kasi masaya lang ako na naka-join ako dito. Hindi ko na-expect na naka-line up ako today. Actually, last week lang ako nag-tawag niyan, nag-ask sa kanila mag-join kasi sobrang nakakatuwa po talaga yung ganito. Same tayo, ganun din ako. Last week din ako nag-message kay DJ na hindi ako isali. Okay, sige. Ma'am, ilang taon na po kayong hiwalay, ma'am? Sa divorce sa asawa na Koreano? Actually, 2005. Divorce kami. Okay. Ikaw, 2005. Sir, ano po kayo, sir? Kailan po kayo naghiwalay? Kami, 8 months na. Kasi magulo eh. Magulo? Actually, alos araw-araw. Lagi na lang kami nag-aaway. Bakit? Kasi nga, ang gulo, siguro nga panahon na siguro na baka hindi kami. Baka hindi nga kami. Kasi halos araw-araw, wala nang wala nang peace of mind eh. So wala nang, pero na lang eh. Ilang years lang po kayo nagsama, sir? Ilang taon lang kayo nagsama? Yung ako, wife ko, 3 years. 3 years lang. Kaya mahirap din eh, kasi alam mo na yung wala ka ng tiwala. Kasi minsan na ba?
Nalaman mo na yung minsan na ano, kaya minsan wala na, hirap na kasi pag wala ka ng tiwala, mahirap ibalik. Kahit na nagsasabi siya ng totoo, hirap na din eh. Ibig pong sabihin, sa 3 years niyo pagsasama, may mali na po siyang ginawa sa iyo, sir? Itong last lang, itong year lang to, na nakitaan siya ng ano. Kaya lang, lagi ako nag-overthink sa kanya sa ginawa niya, kaya wala ko peace of mind. Sabi ko, maganda siguro na ano eh. Hiwalay na lang. Ano na? Laging may duda, away, ganyan, no? Yan, duda ko kasi ang pumapasok sa isip ko eh, kasi nga may natuklasan kasi ako eh. Na ano, kaya merap. Ano natuklasan? Kaya ako na nag-decide. Sabi ko, sige, tiin natin yung bahay natin sa... Kasi may bahay kami, hinatin namin yung bahay. Akin yung baba, sa kanila yung taas. Sabi ko, sige, hatiin natin. Para tahim, ano po? Kala ko hati talaga yung kusina yung sa'yo sa kanya. Hati kasi, hanggang third floor kasi yun. Yung aking baba, sabi ko sa kanya, hatiin natin yung property. Kasi conjugal naman yan eh. Paano nangyari? Paano yung ginawa ang paghati? Isang entrance lang, ano? Hindi, bali, akin yung baba po, sa kanila yung taas. Sa kanila ng taas? Sino po yung... Tatlo. May anak kami, tatlo eh. Pero 3 years lang kayo nagsama? Opo, 3 years. 3 anak ninyo? Opo, 3. Ganyan kami simula. Natuto lang. Matanong ko lang po, ilang taon na po kayo, Sir Eugene? Ano po, 47 po. So, late ka na rin po nag-asawa, nasa 44, 42, o 43. Opo, late lang talaga kasi, siyempre. Namili ako na namili eh. Akala ko yun na yun pala, mali. Nagkamali ka pa rin. Mali. Ano masay mo, ma'am? Kasi, ayun po pala, yung asawa nasa taas lang po ngayon, baka nakikinig. Ay, hindi, no. No, wala sa dito. Actually, ano to eh, sa trabaho ko to. Okay. Hindi na kami kasi yung upa yung sa baba, pinapaupahan ko yung baba. So hindi talaga kami sa akin yung baba. Nag-uusap naman sila ng maayos. Walang gulo yan. So, nag-uusap naman kami ng maayos kasi para sa mga bata. Oo. Kaya nga. Mahirap kasi pag kayo na hindi naman maayos, magulo. Mas maganda yung nag-uusap ng maayos para maayos yung lahat. Ayos yun Nakatatlo po kayong anak sa 3 taon ninyong pagsasama, sir, no? Yes po, sir. Ayaw mo sanang maghiwalay kayo alang-alang sa mga anak ninyo. Pero gaano po ba kabigat ang ginagawang kasalanan ni misis mo? Sinubukan ko, sir, na ayusin eh. Sinubukan ko sinubukan kong ayusin, unawain, pero ang labo na eh. Kasi nandito lagi yung duda eh. Paano niya nagawa yun, sir? Gaano po ba kabigat ginawa niya sa'yo? Kasi may mga anak ko kayo, taon-taon nanganganak si misis mo. 30 po. May ka-chatmate. Opo. Chat lang naman. Sabi ko sa kanya, ba't mo ako pinalitan? Sabi ko, guwapo naman ako. Joke. Sabi ko, ba't mo ako pinalitan? Oo nga. Magkasama po kayo. Oo. Magkasama po kayo araw-araw. Guwapo naman talaga. Sabi ko, guwapo naman ako. Ano bang kulang sa akin? May trabaho naman ako. Ano bang problema? Wala siyang maisagot eh. Tuwing nandito ako sa work, tapos doon sa bahay, iniisip ko siya kung nandun pa sa bahay o nandun. Parang nandito yung overthink lagi, nauuna. Kaya, ang hirap. Kaya maganda putulin na lang kasi magulo. Okay. So, yung mga anak, pinaubaya mo sa kanya, sir? Kasi sunod-sunod pa yun, sigurado. Sa 3 taon pa lang yung panganay mo, wala pa siguro yung 3 taon. Wala. Ano naman, sir? Napag-usapan naman po namin lahat yun ng maayos. Nasa kanya yung mga bata. Tapos magsusustento ka? Ayos po, kasi yung upa ng bahay, dun sa kanila ko ibibigay yun. Kasi may trabaho naman ako eh. Kulang. Pero kasi, pinakaya isipin eh. Magulo.
yung trust, yung tiwala. Paano niya po kaya nagawa yun sa'yo na nagkaroon pa ho siya ng ka-chatmate na yung anak ko niya 3 months pa lang, nabuntis na siya, tapos kasi months lang yung pagitan. Nag-work siya kasi po. Oo. Tapos, yung boss na yung yung boss niya. So, ako pang nakakita ng yung combo chat. Oo. So, nasaktan ako. Baka nilalandi ho lang siya, sir, ng boss niya? O pinatulan po ba niya? May mga chat kasi akong nakita doon na tapos parang may involvement talaga kasi hindi naman ako mag-react ng ganun kung wala lalaki ako Oo. Maramdaman ko naman yung galaw niya o ano. Ibig sabihin? Laging may chat, tatago. Bata po siguro si misis mo, no? Pareho kami, may edad na din siya. Actually, 50 na siya Oy, 50 na. Kaedad ko lang. 50, 51 pala ako. Ilang taon po yung bunso mo ngayon, sir? Ang bunso ko, grade 3. Ha? 3 taon kayo nagsama, sir. Sabi niyo po 3 taon kayo nagsama. Yung bunso niya kasi kanya yun. Namin ko lang. Ha? Meron siyang isa, akin 2. Bunso o panganay? Panganay pala, meron siyang panganay isa. Yung panganay po niya, ilang taon? Panganay ko, nasa grade 3. Grade 3. Oo. Mahirap kasi siya pag ganyan pag hirap kasi mag-isip. Kasi tuwing uwi ka ba, away kami. Tapos may mga chat siya, minsan hindi niya pinapakita sa akin. Parang, yung bunso, sir, ilang taon na po siya ngayon? Kasi 8 months pa lang ho kayo naghiwalay. Yung bunso namin, siya, 8 years old. Akala ko po 3 years lang kayo nagsama, tapos 8 months pa lang kayong hiwalay. Hindi 3 years. Hindi po 3 years kayo nagkasama. Sabi niyo po kanina 3 years kayo nagsama, tapos 3 years ba nabanggit ko? Oo. Tapos 8 months pa lang kayong hiwalay. Ilang taon? 12 years po kami magkasama ng misis ko. Hindi 3 years. Okay. Bali may panganay na po siyang anak sa yung una. Tapos dalawa po sa inyo. So 8 months pa lang ho kayo naghiwalay. 8 months pa lang po kasi dahil nga dun sa chat na nabasa ko Okay. Sige, ma'am, follow-up question, ma'am. Medyo naguluhan na. Pero sila 3 years pa lang nabanggit ko. 12 years na. 3 years. 3 years. Ba? Sorry. 12 years na. Okay lang yun. Minsan magkakabali tayo. Kasi kinakabahan ka, no? Yun, Kasi pag nag-interview, parang hinuhuli ako Kaya nga Parang pinakabahan Kinakabahan. Ako din kinakabahan. First time in my life to na ganito. Sa buhay ko. Kaya para lang maalis yung ko doon sa kaya nakisali ako dyan para lang tulong din sa akin na ma-ibsan siya. Naintindihan ko. So, nasa process ka ng pag-move on ngayon? Yes, ma'am. Hindi pa pala naka-move on. Hindi pa. Nasa process pa lang siya. Hindi pa pwede mag-asawa. Pero next time naman. Next time naman yan. Panatag na ako wala na Tanggap ko na Pero ikaw yung nag-initiate na makipaghiwalay sa kanya. Yes, sabi ko, kung lagi tayong ganito, it's better na hiwalay tayo. Kasi wala na tayo peace of mind. Wala na. Araw-araw. Kahit sa chat, nag-aaway kami, sa chat ganyan. So, since nung naghiwalay kayo, Eugene, pangalan mo, di ba? Eugene? Yes, since nung nagkahiwalay kayo, hindi na kayo nag-communicate.
No, wala na. Minsan. Nag-communicate kami dun sa kapatid niya tungkol sa bata na lang. Kasi naka-block na rin sa akin. Oh, okay. Naka-block na siya sa akin. Kaya mahirap. Kaya nagpasalamat ako kay Sher. Tinanggap niya ako eh. Sinali niya ako para kahit paano. Ano po. Maibsan yung sakit na Yung sakit wala na. Tapos na. wala na. Wala na ba? Ang bilis ah. Wala na. Mm. Ano na, tanggap ko ng buong puso ko na ano. Kasi sabi ko nga eh, pwede naman ako hindi mag-asawa, i-enjoy ko lang buhay ko. Sabi ko, Oo. pasyal-pasyal na lang ako. Sabi ko, may trabaho na Totoo yan. Pero hindi ko rin masabi, Eugene. Hindi ko rin masabi. Parang ako na yata binibestigahan ni Sir. Ni DJ, bakit ikaw hindi? Hindi, tapos na akong inimbestiga ni Sir. Hindi, nakakaano baga very interesting yung story mo. Kaya pala. Oh, pwede ka din naman mag-imbestiga sa akin. Di, nakikwenta rin ako nakishare tungkol sa Koreano, di ba? Yung dati mong asawa. Ilan ba anak mo? 2. Puro lalaki. Nandyan sa'yo? Yung isa, nandito sa Korea, yung panganay, at nagtatrabaho na din siya. Okay. Good. Abis na may katulong ka na. Kahit paano, di ba? Yun din naman. Pero yun ang wish ko lang naman sa anak ko kahit hindi na siya tumulong sa akin, kaya ko pa din naman. Ang sa akin lang na i-establish yung sarili niya. Correct. Kasi lalaki yun Lalaki yun Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya. Hindi na kayo nakikita? Dino? Ng husband mo? Actually, siyempre, nung nag-divorce kami noong 2005, minsan-minsan nag-uusap kami, tinatawagan ko pa din siya kasi siyempre sa anak namin. Pero nung 2017, nagkasakit siya, nagkasakit, doon din passed away, baga patay na. Okay. Hindi po kayo nagka-boyfriend ulit, ma'am? Sa Well, hindi. To be honest, yes. Nakapag-meet ako noong 2013, Filipino. Dito siya nagtatrabaho sa Korea. At hindi rin nag-workout. Kasi Malas. Actually, komplikado din yung status niya. Kaya medyo siya yung may problema. may asawa. May asawa. Hiwalay na din siya, pero yun nga, tinatry namin na i-annul yung niya, yung status niya, pero ang hirap kasi talaga sa Pilipinas. At saka trinay naman namin na mag-workout, pero hindi talaga nangyari. Talaga ayaw talaga. Hindi kayo para sa isa't isa. Ayun nga, kahit anong pilit mo Kahit anong pilit mo. On my side, talagang I did my best na i-work out yung relationship namin. Pero hindi talaga na-work out. Baka tayo dalawa. Joke! We'll see. Sa process ng panahon, diba? Hindi natin alam, di ba? Tapos nagkakausap tayo. Nagkakilala tayo. Ikaw talaga yung tadhana ko, di ba? Malay mo. Ayaw ko din sabihin na yes, ayaw ko din sabihin ng no. Kasi syempre, umpisa, we're just starting to know each other, di ba? Buto lang naman ako Kung handa akong mag-antay sa'yo kung sakali. Wow, may nag-aantay na, no, sir? May nag-aantay na daw, sir? Promise. Kayo, ma'am, umuwi po kayo dito, nagbabakasyon? Yes, sir. Noong 2023, September, nagbakasyon ako. I think 5 days lang. Ang hirap kasi hindi kasi kami inaalaw ng company na magbakasyon ng mahabang araw. 5 days, 6 days, gano'n.
Napaka-short lang talaga. Balik agad. Ganun eh. Pag nasa company ka, kailangan mo talaga, no? Limit lang yung pagbabakasyon sa Pilipinas. Bakasyon ka sa, sir? Sa Korea. Si Sir, DJ. Wala ko dyan. Dyan po ako, ma'am. Sure. Last week, ma'am, dyan ako eh. Oh, really? Saan po banda, sir? Sa North Korea. Oh! Nako, buti pinauwi pa kayo, sir. Korean, no? buti pinauwi pa kayo. Nag-shake hands lang naman ako kay President. Unjung mo yan? Sa leader nila. Mainam, at least na-meet mo yung leader ng North ng medyo mahirap kasi ibanggit yung stricto kasi yan sila. Okay lang sa Pilipinas, pero pag kami kasi medyo hindi namin inaano yan. Kumusta naman trabaho mo dyan, ma'am? Okay naman? Busy? Okay naman. 12 hours a day. Pareho tayo, 12 hours din ako. No, 12 hours a day. Sobrang haba. Oo. Kasi ang pasok ko... Actually, ano pong trabaho niyo, Eugene? Anong trabaho niyo? Anong trabaho niyo? Security personnel sa isang kilalang school sa Maynila. Hindi ko na banggitin na. Elementary school? Okay lang. High school? Ano yan sir? Isang kinder to junior high sa isang sikat school. Maganda din palang trabaho mo. I worked 2005. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Tagal na. Ano po kayo? 2005, ilang years na. Ano po kayo dyan, sir? Stay in kayo? Guardia sa gabi? Kayo po yung nag-guard? Security kami, pero pagdating ng, di ba mayroong contract ang security? So pag napalitan naman yung agency, hindi kami pinapalitan. So nandito pa rin kami. Continuation pa rin kami. Absorb na kayo, parang... Absorb lang po, lagi absorb. 12 hours din duty ko, 6 to 6. May panggabi din ba? Minsan nagpapanggabi ako away. Weekly kasi yung panggabi eh. Medyo hiyang ka sa trabaho mo, sir. Medyo, Eugene, medyo ilang years na rin, 2005 ba? Yes. So, kasi stay-in ako eh. Bira ko umuwi sa bahay, lingguhan din ako umuwi. So, kamusta yung mga anak mo? Okay naman sila. Wala naman maintindihan nila pagdating ng araw. Pag papaliwanag ko nila sa kanila kung bakit gano'n nangyari. Sa ngayon, hindi pa pwede kasi yung isip nila, bata pa eh. Baka kasi makasira sa school. Pag biglain kong sabihin sila ganito. Yung nanay nila. Nag-uusap naman kayo. Ayaw kong i-direct sa kanila yon. Kasal po kayo, sir? Kasal po kayo sa nanay? Kasal po kami, sir. Kasal po. Kasal po kami. Sayang, no? Gusto ko nga ano yung batas ni yung divorce? Divorce eh. Para maayos nun. Malabo. Pwede mong i-request yan, Eugene? Pwede naman kasi nga, kailangan mahabang piso ko sa Pilipinas eh. So, kailangan pang gumastos. Totoo yan. Nasubukan namin yan. Ang dami pang hinahanap yung, ano pa yung technicality dun sa asawa, sa akin, para lang dami. May 1 million. May 1 million, sir, wala nang hanapin Alam mo naman dito sa Pilipinas kasi pira-pira. Oo nga, totoo ka po, sir. Kung may pera lang eh. Pero kahit may pera, sir, ang hirap pa rin yan. Kailangan ng panahon, ng years. Panahon, hirap din. Ayan. Lalo pat hindi nakipag-cooperate, no? Ayaw mag-cooperate kasi nga, siyempre, minsan mahal niya pa isang tao, hirap din eh. Tsaka may mga trabaho kasi kayo. Pareho. Isa yan, sa dahilan. Si Mrs. mo may trabaho pa ngayon, sir? Sino po? Mrs. nyo? Continuation pa yung work niya. Pero hindi na siya doon kasi nung time na pinaalis ko siya doon eh. Pinalis ko siya doon kasi nga baka mapahamak din siya eh. Siyempre yung isa meron ding asawa. So nung nung pinaalis ko siya,
napansin ko na continuous pa rin yung communication nila kasi lagi siyang may mga apps na may mga apps na download na hindi ko nakikita yung mga apps na hindi ko nababasa. May chat pero hindi ko nababasa. Kaya mahirap din. Kaya nagkakasakit ako nun na lagi ko iniisip. Sabi ko baka mamatay ako nito. Kakaisip sa kanya. Kaya nag-decide na ako na tama na. Masakit na Hindi ko na kaya. Maganda hiwalay na lang tayo. Para wala akong isipin kahit anong gawin mo, sarili mo yung gawin mo. Sabi ko. So tinanggap din niya kaagad, sir, Eugene? Tinanggap niya kaagad yung mo? Hirap din Noong una, ayaw niya. Ako na yung hindi na ako nag-cooperate sa kanya. Ayaw ko nang ipag-usap sa kanya. Tinanggap niya nung bandang huli na siguro na alam niyang wala na akong naramdaman siya kahit kunti sa mga bata na lang. Mahirap sa side ko, masakit. Pero inaya ko. Wala kasi ako Bato kasi sobrang late na po kayo, sir, nag-asawa? Sobrang pili ko kasi sa chicks Kaya ayaw kong Kaya nimili ako. Nako, pilikan pala ikaw, Eugene. Dati, kung nakita kita yan, parang hindi na ako namimili Talaga naman, ha? Dati. Sige, maniwala na ako niyan. Dati ako Sa bagay, may mga edad na tayo Natawa si Salamat, Sir DJ, sa pagtanggap mo sa akin. Sana nga lang doon po yung boyfriend po ni ma'am dati, sabi niya kasal po yun sa asawa, no? Ma'am? Ngayon, kayo kasal din, sir. Sa pag-uusap naman talaga ninyo yan, no? Malayo ninyo kahit kasal kayo, pwede naman marami naman nagsasama dyan kahit kasal. Correct po, marami naman po. Yung mga kasama ko dito meron din kasal, pero may iba naman silang siguro nga ingat lang. Kasi kahit ingat ba? Pwede rin kasuhan Kahit sabihin natin magsabong yan. Kasi buhay pa yung kasal. Yun ang nakakatakot, sir. Eugene. Buhay pa yung tapil Ingat lang. Pero kung pupunta ko Korea, wala na habol yun. Joke! Pwede. Sponsoran mo, ma'am. Invite mo. Sige, invite kita. Bukas na bukas. Bukas na bukas, Gid. Pwede man, May visa din kasi, ma'am, no? Kung sa invite, medyo mahirap kasi pag hindi ka family. Maraming process. Mahirap. Kung boyfriend naman. Marami. Kung boyfriend naman, kung kasal ka. Mahirap din, no? Family nga, medyo talagang, madidinay pa rin. Dapat, na lang, sarili mo, sir, ikaw mismo mag-apply. Tourist visa. Pero kahit tourist visa ka, marami pa rin na-deny dyan. Lalo sa medyo 40 years old o 30, 40, 50 kasi nagdududa yung immigration na kunwari na magtutol na sila dito pero yung pala pagdating dito mag-TNT kaya medyo sobrang higpit ng immigration. Mag-artista, no? Pwede ba? Artista pwede dyan? Pwede ba ako mag-apply, Doc? Pag nakapasok ka lang sa Korea, okay na yan. Mag-artista ka dito. Basta pag nakapasok ka lang, basta makapasok ka lang sa Korea. Pag mag-TNT naman ako dyan, nandiyan ka naman Di ba? Nandito. Maraming Pilipina dito sa, Eugene. Ang daming Pilipina at Pilipino. TNT lahat? Maraming TNT. Daming TNT. Daming mga artista dito.
Pwede ka, artistahin ka naman eh. Siguro, tanggap na tanggap ka pag nag-audition ka dito sa Korea. Nga lang ho yung, bawal lang ho talaga ma-expose, no? Yung mga nasa farm lang, ganun, magtrabaho, tago-tago lang, no? Sa ngayon, maraming nagtatrabaho sa farm. Pero mas marami pa rin ang nagtatrabaho sa factory. Kasi mas hindi siya mahirap eh. Medyo pare-pareha lang din naman yung sahod sa sa farm saka sa factory. Nasa farm kasi medyo mahirap. Sobrang init kasi pag summer. Pag winter naman, sobrang lamig. Lalo na pag nandun ka sa dagat na assign. Sobrang hirap noon. Maraming mga tawag yan, seasonal ba tawag doon na visa na binibigay ng Korean government. Pagdating nila dito, doon sila na-assign sa dagat, sa mga farm, tumatakbo sila. 6 months lang? Sila. 6 months. 6 months yun siya, sir. Tapos kami naman ng legal dito, marami din naman mga legal, yun, pag nag-asila ng tulong, yun, tinutulungan din naman. Pinapasok sa factory. Kasi marami din naman factory dito na tumatanggap ng mga artista. Si Eugene, pwede yan. Artistahin yan eh. Tanggap na tanggap yan dito sa Korea. Sana all. Di nga. Kung antay mo naman ako dyan, pag andyan ka naman eh, kung sakaling mag-decide ako di ba? Malay natin. Diba? Malay natin. Maraming trabaho dito sa Eugene. Tayo magkasama sa huling natin dalawa. Diba? Hanggang sa dulo. Kapag pagtanda natin, malay mo, unos, di ba? Oo. Ito pagkikita natin, itong pag-uusap natin, ito pala yung way. Si Sir DJ pala ang way na, di ba? Malay natin. Pero minsan, minsan po ma'am, nag-open visa sila, di ba? Parang hindi ko narinig yung open visa. Last year, wala akong narinig na open. Last year po yata yun, o parang kakatapos ng COVID, parang ganun. Nag-open visa sila. Yun, pwede si Sir sana dun, no? Medyo siguro. Pwedeng try lang. Try nyo lang. Open visa? Medyo wala akong narinig na open visa, sir. Parang pagkatapos yata ng COVID that time, parang in-open yata nila. No, para open na sa mga turista ba? Nung time na yun. Pero stricto pa din. Masyadong higpit ang Korea. Sobrang higpit. Marami silang rules. Marami silang batas. Tawang-tawa eh. Tama mo dyan sa bahay mo? Wala, may ka-boardmate ako. Sa second floor, bumaba lang ako dito sa cafeteria namin kasi yung pinag-uusap tayo para walang istorbo. Kaya, ito, ako lang mag-isa sa cafeteria namin. Pagkatapos natin usap, akyat sa taas. Pero okay ka lang dyan? Okay, masaya ka naman? Oo naman. Marami kasing Pilipino sa mga Pilipina dito. Sobra. Yun kailangan natin maging masaya. Hindi ka nagkaroon ng boyfriend dyan? Yung simulan na yan, karoon ka? Parang kasi Eugene eh. After nung tinatry talaga namin na i-workout yung relasyon namin, hindi na workout talaga. Maraming storya pero to make it short, medyo parang hirap na mag-jump into another relationship. Parang nakakadala din minsan. Nakakadala minsan. Mahirap din. Okay. Mahirap. Parang relasyon yan. Relasyon kasi yan, Eugene. Ako kasi halos naman tayo, seryoso sa relasyon. Mas seryoso ka sa isang relasyon, medyo mahirap talaga pag pumasok sa isang relasyon na marami kang failures. So, na-failures yung previous na relationship mo. Medyo ingat ka talaga. Ikaw nga, sabi mo kanina na mahirap at ingat talaga. Ako, ingat din ako. Correct. Mahirap din kasi ang bandang uli kasi yung apektuhan tayo, ikaw at saka ako sakali man, di ba? Tayo pa rin eh. Kaya mas maganda yung sigurado. Mahirap eh. Susugal ka naman uli sa taong mali. Di ba? Parang hindi ka na nadala. Parang gano'n. Di ba? Kailangan susugal ka dun sa tamang tao na kasi naranasan mo na yung una eh.
na mahirap din. Kaya mas maganda yung sigurado talaga. Nga lang, hindi mo masabing sigurado kung hindi ka susugal. Yun lang. Yun lang din. Parang laro lang din yan eh. Laro na seryosong laro ba? Tama yung idea mo. Kailangan talaga subukan. Sa akin siguro, Eugene, yung bottom line din para maging successful siguro yung relasyon. For me lang hindi ko alam kung ano yung opinion ng iba. Sige. Yung commitment nyo sa isa't isa. Kahit anong mangyari, kung anong yung mga, yung mga differences bawat isa. Yes. So, kung committed kayo sa isa't isa, yun. Ang sa akin naman kasi, para sa akin, isa lang, yung magsasabi lang ng totoo. Kung ano yung totoo. Kasi, kung magsinungaling ka, yun ang sisira sa relasyon nyo eh. Isa, magsinungaling, 2, 3, wala nang tiwala, mahirap na eh. Mas maganda yung magsabi ka ng totoo, kung anong totoo. Para, totoo, klaro. Ganun yun sa akin. Yung ngayon sa buhay ko, makakita man ako ng isang babae na magiging kasama ko hanggang pagtanda. Gusto ko yung hanapin sa isang babae, yung magsasabi ng totoo. Dapat wala siyang dapat lihim. Yun yung gusto ko transparent talaga. Yes. Ayoko yung nagharap tayo dito, yung sinasabi mo, ganyan, sa pantalikod ko, iba na. Parang, di ba, nasan yung genuine nung naramdaman nyo kung gano'n naman mangyayari, hindi ka nagsasabi yung totoo siya. Sayang din ang relasyon mo. Diba? Ganun ako. Yun yung hinahanap ko sa isang babae. At yun naman na ini-expect ko sa'yo, sakali. Yok! Well, titingnan natin, Eugene. Nasa pag-uusap yan. At saka kailangan ng time yan. Yes. Kailangan natin ng time pag-uusap. Open sa isa't isa, of course. We are just, starting ba? Nag-open up tayo. Saka maganda din naman, napakaganda ng hangarin mo naman. Halos lahat naman ng tao, yun ang hangarin, di ba? Yes, totoo. Kasi magulo pag hindi ka nagsasabi ng totoo sa partner mo, mauuwi lang sa wala. Mauuwi din sa'yo wala yun. Totoo yan. Kasi ako, pag nagsinungaling ka sa akin, okay, tanggapin ko, unawain kita. Yung pangalawa, tatlo, susunod na yun, hirap na eh. Parang yung disrespect na yung para sa akin na relasyon mo ko tapos magsisinungaling ka sa akin. Nasaan yung genuine love mo? Wala na, kasi disrespect na para sa akin yun. Na hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Hindi ko sinasabi na perfecto ako. Kaya yung gagawin ko sa kanya, sa isang babae na sabihin ko rin sa kanya yung totoo. Ganun din ako sa kanya. Wow daw, Eugene, wow. Super seryoso si Eugene. Pero, it's good to hear na yun ang layunin mo. Yes. In the near future. Sana nga ikaw na yun. Well, we'll see. Ayoko din magsabi, yes, sa life ko, pangalawang babae ka sa buhay ko kung sakali. Yung background talaga. Para ayaw maniwala sa akin ni sir. Sige, pasalitain natin si sir, Kung naniniwala ba sa'yo, tanungin natin. Sige, tanungin mo. Ewan ko, ambot sa langaw. Ambot sa langaw. May edad sa ok-ok. Bitaw, oy. Bitaw. Paano mo pala? Ganda ng ni Eugene, no? Yung ng buhok mo ba? Style. Ang Rizal. Poging-pogi. Ito, maganda ka rin eh. Kaya kung nakita ko na tayo, parang nahulog na agad ako eh. Parang nahulog ko sa buwan kung nakita kita eh. Sasaluin kami, sir, dyan. Maganda ka din naman ah.
Oh, thank you. Salamat. Kamsahamnida. 47 ka, Eugene, di ba? 47 ka, no? 47. 51 ako. It doesn't matter. Wala naman sa edad dyan eh. Kung nagmahal ka sa isang tao, dapat yung respeto dapat nandun. Hindi yung sa edad. Age is a number lang yan. Totoo yan. Number lang yung age, pero ang dapat ang importante, yung real, yung genuine na pagmamahal na wala siyang tinatawag. Yun talaga yung nahanap mo, Eugene, ano? Yung kasi nasaktan na ako talaga. Nasaktan na ako, kaya gusto ko yung totoo. Ilang beses ka ba nasaktan, Eugene? Yun lang. Grabe ka naman. Gusto mo lagi ko yung saktan. Wala kang awa sa akin, ha? Isang beses ka na nasaktan, ano? First time. Yung wife mo. Ngayon lang. Yun lang. Yung sinabi ko kanina, yun lang yun. So masakit talaga yan. First time mo nasaktan. Yes. Masaktan talaga ako sobra. Nadurog at sisyo ko nadurog. Pero, tinaya ko naman. Kaya yan. Kaya. Sama yung Kaya yan. Ikaw pa. Panalangin na malagpasan. Nalagpasan ko din. Oo. Kasi kung hindi tulong sa kanya, wala din eh. So lagi akong, nung time na yun, lagi ako sa Quiapo. Doon ako nagsasabi sa kanya na ko, Lord, ano bang gawin ko dito? Parang hindi ko na kaya sa sarili ko. Ano bang gawin ko? I-ano mo naman sa akin kung ano ituro mo, i-guide mo naman ako kung paano ko siya i-practice para maalis na to. Ganun ako sa kanya. Talagang umiyak ka, Eugene? Oo, promise, naiyak talaga ako. Ako lang wala nakakita. Ramdam kita, anak. Nakikita kita. Sa mga lalaki, hindi umiiyak eh. Nasasaktan siya. Sa aking pagkakalaw lang. Tagot ko lang. Hindi yan nagpapakita. Hindi naman actually iyak na sobrang iyak. Yung tumutulo na yung luwa na siyempre sa pagsasama ng ganyan may nangyaring. Di ba? Na ina-expect mo na siya yung habang buhay na baka sa pagtanda. Tapos ni-expect mo yung time na kayo na tapos kayo habang pagtanda kayo din. Diba? Masakit yung pag naisip mo na hindi pala, totoo. Kasi yung expectation mo, di ba? Yes, yung over-expectation mo sa kanya, sobra-sobra. Kaya masakit. Pero okay lang. Sobrang seryoso ka siguro, Eugene, ano? Ano po? Sobrang seryoso mo siguro. Oo, kasi pag ako pag mahal ako ng isang tao, mahal ko din siya. Ito lang, nagka-problema lang talaga. Wala na, nandun na eh. Ano gawin ko? Makisama ko sa kanya ng araw-araw kami ganyan, naalala ko yung ginawa niya. Wala din. Ba? Mahirap din, sobrang mahirap pag ikaw nandun sa sitwasyon kung ganun. Mahirap talaga na araw-araw mo gabigyan mo bakit niya ginawa sa'yo yun. Bakit ginawa niya sa akin yun? Ano bang pagkukulang ko? Lahat naman binigay ko sa kanya, lahat. Overtime ako, trabaho para lang sa amin. Bakit? Siguro nga natukso. Baka yung time mo, hindi mo masyadong nabigyan ng time yung asawa mo. Dahil ikaw nga medyo talagang naibigay mo yung oras mo sa trabaho mo eh. Hindi, kasi pag lingguhan naman uwi ako eh. Lingguhan lang naman ako dito sa work ko eh. Tapos uwi ako ng Sabado. Kaya hindi ko nang pwede nandun ako lagi sa bayan. Ano kainin namin? Ano panggastos namin? Kung kubang yung araw ko, di ba sayang din kung nandun ako. Babantayan ko siya para lang doon. Hirap din. Kaya ang tiwala ko, binigay ko. Ang problema, hindi niya pinahalagaan yung tiwala na yun. Kaya hindi ko kasalanan yun kung maghiwalay kami. Kasi hindi maalis eh. Kung magkasama man kami tuloy, hindi din eh. Araw-araw kami mag-aaway dahil dun sa nangyari. Yung overthink ko dito, isip ko sa kanya lagi, nandun. Kaya mahirap talaga. Hirap. Kaya
Kaya mas let go na lang siguro. Yung ginawa ko. So, okay ka na ngayon? Okay na ako, nakaka-recover na ako. Tulong ni God. Sige. Bigat ang nagpalaki sa akin. Sige po, connected na kayo sa isa't isa. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang ang usapan ninyo. Putulin ko lang po sa live, ha. Maraming salamat. Sige, salamat, sir. Okay. Ingat po. Thank you so much. Okay, ingat. Okay. Bye. Okay, bye. Alam ko na ipamagat dito ni manager. Overthink.